Sino nga ba ang makakalimot sa naging outbreak ng coronavirus noong 2020? Ang pandemyang ito ay naging sanhi ng pagtigil ng mundo dahil sa mga lockdown at syempre ang mga milyon-milyong taong nasawi dahil dito. Sumatotal, nasa 704,753,000 katao ang nahawa at nagpositibo sa COVID virus sa iba't ibang panig ng mundo. Grabe, makaraan ng 2 taon, sakalang nagkaroon ng lunas o vaccine at unti-unting nabawasan ang bilang ng mga nasasawi sa COVID. Ang mga outbreaks mula sa virus ay kadalasang nagsisimula sa isang hayop na kung tawagin ay carrier. At mula dito, sa pamamagitan ng human to animal contact, nagsisimula ang mga widespread pandemics. At ngayong pagsisimula ng taon, merong isang nagbabadyang virus na naman ang namataan sa isang cruise ship sa South America. Nanggaling sa mga rodents o daga ang virus na ito na may fatality rate na nasa 35% to 50%. Kumpara sa COVID virus, nasa 20% lang ang fatality rate. Ito ang hantavirus. So, after 6 years, meron na namang virus. Ano to? Talagang hindi every 5 years, every 6 years, nagkakaroon ng reset. Ano ba naman? If ever man na may ma-discover na naman silang vaccine, magpapaturok na naman tayo. Nakailang booster shot nga ako nun sa vaccine para sa COVID. Hindi pala ganun kaganda yung kulay neto kapag tinernuhan siya ng mumurahing suit. Hindi maganda yung kulay ng t-shirt ko panloob. Yan. Ayusin natin para hindi naman, yan, steady lang. Again, pasensya na hindi maganda. Ayun, may mga kalat tayo sa likod. Hindi pa ako nakapagligpit kasi nga medyo busy. Kaka-research para sa virus na to. May giyera sa Ukraine, sa Middle East, tapos may outbreak ng virus. Hopefully, hindi siya kumalat worldwide gaya ng COVID. So, ayun, let's hope, 'di ba? Let's pray na hindi siya maging global pandemic. Ang iba't ibang transmission mechanisms ng virus na ito ay ang inhalation, direct contact, at rodent bites. Ang mga unang senyales ng sakit na ito ay ang fever, chills, fatigue, at severe muscle aches. At sa later stage ng sakit na ito, inaatake ng hantavirus ang respiratory system ng isang tao hanggang sa mahihirapan na itong makahinga at tuluyang maging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil nga sa wala pang lunas ang hantavirus, ang mga naunang cases nito sa cruise ship ay agad na in-isolate. Sumatotal, nasa 30 katao ang minomonitor sa kanilang pagkahawa sa virus at nasa 3 pasahero ang namatay. Respiratory system mahihirapang huminga. So parang COVID din lang, 'di ba? 2.0. Pero at least ngayon nakita nila kaagad. Tsaka ang isang nakaka-bad trip niyan, yung mga 2020 graduates, 'di ba hindi sila nagmarcha? Online lang din. Naging online lahat. Imagine, nag-work hard ka ng 4 years sa high school, 4 years sa university, sa college. Tapos, hindi ka man lang magmamarcha. Nasa laptop, nasa computer lang, digital, online. Ngayon, nung naging global na yung coronavirus, I think yung nag-enjoy lang naman talaga yung mga mahilig tumambay sa bahay nila. Yung mga, anong tawag doon? Introvert. Baliktad ba? Ano yung extrovert? Ito ba yung mahiyain? Or baliktad? Introvert yung mahiyain. Anyway, moving on, nalilito ako. Yung mga taong nasa bahay lang, sila tong mas nag-enjoy during pandemic kasi nga yun na yung lifestyle nila bago pa man magkaroon ng shutdown. So, sa tingin ko, sila tong mas may advantage na naman if ever tong hantavirus na ito kumalat. Wag naman sana, no? Wala kang magawa nasa bahay ka lang.
Introvert. Yun ata yun. Oo. Ang coronavirus ay naging deadly dahil sa airborne at asymptomatic transmission nito. Kaya sa mga lugar, lalo na sa China, na kung saan naging epicenter siya ng widespread outbreak dahil sa dami ng tao, at ang naging prone sa COVID ay ang mga taong may problema sa respiratory system, mga weak ang immune system at mga matatanda. Kaya nga noong nagsunod-sunod na ang mga kaso ng COVID sa iba't ibang parte ng mundo, agad nang nagdeklara ng malawakang shutdowns at lockdowns sa mga airports at mga human-to-human interaction upang maiwasan ang malawakang outbreak dahil sa kakulangan ng maayos na sistema upang makadetect ng COVID virus. Dagdagan pa ng mga kaso ng asymptomatic o ang mga positibo sa virus ngunit walang simptomas. Naging mahirap at tuluyan ngang kumalat ang COVID worldwide. At hindi lang ang ating kalusugan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang ekonomiya. May mga bansang hirap makabangon sa panahon ng COVID dahil sa umaasa lang sila sa tourism. Kung gayon ay tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya matapos ang shutdowns sa pag-travel. Ito yung time na kahit yung mga sikat na tourist spots, walang tao. Bakante, ghost town kung tatawagin. Tulad ng New York, saan nga ba yun? Sa Times Square. Yan. Sikat siyang pasyalan, sikat siyang dinarayo ng mga turista, pero obviously nung nag-lockdown na, walang tao, which is weird. May mga lugar na sobrang dami ng tao, sobrang busy, pinupuntahan siya ng mga turista, and then pag yung bang inalis mo yung mga tao, para bang ang weird. Nasanay kang sa isang lugar na to, ang daming pumupunta, tapos bigla na lang isang araw, parang ghost town siya. May movie si Will Smith na para siyang yung mag-isa lang niya, end of the world type of movie. Yeah, parang ganun ko nai-imagine. Nakakasad, pero wala. Kailangan nating magstay lang sa bahay. Ayon sa World Health Organization, ang hantavirus nga daw ay isang rare na sakit at agad na nadiskubre matapos ang ilang nagpositibo dito, kung kaya't ang pagkalat nito worldwide at maging isang panibagong pandemic ay mababa lang ang tsansa. Okay yan kung ganun. Pero dahil nga sa wala pang lunas at nasa high 40 to 50% ang fatality rate, nag-aalangan pa rin ang mga ibang health experts sa kung ano ang pwedeng magiging outcome ng virus na ito. Dahil sino nga ba ang gustong balikan ang nakakasakal na pamumuhay sa panahon ng COVID outbreaks? Mapabata, matanda, ay pwedeng mahawaan nito, lalo na ang mga manggagawa na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. At sa Pilipinas, wala pang namataang kaso ng hantavirus ayon sa Department of Health. Ngayon, obviously mga Gen Z, mga millennial, ginawa lang nilang somewhat na in-enjoy nila yung pandemic. Kasi andyan na yan eh. 'Di ba? Andyan na yan. Pagtripan na lang natin, somewhat ganun. Kaya yung mga kumakalat na memes during pandemic, Allen Calvo. Okay, sino yung nag-aalin kalbo? Sino yung nag-aalin kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung ano-ano nang ginagawa mo, ha? Sinabi ko na dati pa, di ba, respeto. Biglang magsasarahan ng camera, no? Mag-mute agad ng Lagi ma'am, meron ng volunteer. Si Godspeed. Ito. Ayan. Go Godspeed. name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, paranoid lahat eh. Naalala ko pa dati, may mga videos, yung mga grocery ng mga tao, sinasabunan pa yung mga prutas, mga gulay, somewhat na andun yung kaba. 'Di ba? Huhugasan mo kahit yung mga chichirya, sasabunan mo. Yun yung naging way natin para lang maging makasigurado, 'di ba, na hindi tayo mahahawaan ng outbreak na to kasi nga sino ba yung may gusto magka-COVID?
Sa kasalukuyan, may mga ekspertong nagsasabing kahit nasa advanced technology at medicine na meron tayo ngayong 2026, kailangan pa rin nating maging handa sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Tulad ng mga early cases ng COVID, may mga bansa na hindi kaagad nagdeklara ng lockdown. May mga taong sumuway sa mga social distancing restrictions at ito ay nagdulot ng sakuna sa milyon-milyong tao. Matatandaan sa Italy ang naging hile-hilerang truck na puno ng mga casualties dahil sa coronavirus. Ayon din sa mga health experts, ang global pandemic ay may tsansang mangyari lalo na sa mga lugar na walang maayos na healthcare facilities. Ikaw, kung magkakaroon ng panibagong pandemic, handa ka ba sa pwedeng mangyari? Mauulit ba ang mga nangyari noong COVID season tulad ng lockdowns, online school, at mga social distancing? Sana nga ang ating disiplina at ang mga importanteng paubaya ng mga eksperto ay wag nating baliwalahin sapagkat bandang huli, tayo rin lang ang magiging apektado. So, ayun, at the end of the day, kahit na sobrang secure, kahit na may mga restrictions, kung yung mga tao hindi naman sila disiplinado, diba, wala ring mangyayari. Kailangan talaga andun pa rin yung disiplina natin, sumunod tayo sa mga health experts, kasi nga sila tong may alam dito. So, sa akin siguro enjoyin na lang natin ano man yung mangyari. Tulad nung COVID season, may mga taong ginawa na lang nilang memes, diba? Ginawa nilang katatawanan yung pagsusuot ng mask